pagpunta. May the Lord bless you, and sa mga kapatid na nandito, you are all welcome, and thank you very much for your faithfulness in attending this service. May I invite everyone again to please stand. We will be giving respect to the word of the Lord. This will be coming from Luke chapter 17 verse 1, and also Matthew chapter 24 verse 10 up to 12. In Luke chapter 17 verse 1, I would like to read this in the New Living Translation. Luke chapter 17 verse 1, it says in the New Living Translation, one day, Jesus said to his disciples, "There will always be temptations to sin." So this is Jesus telling us that there will always be temptations to sin. But what sorrow awaits the person who does the tempting. In Matthew chapter 24, verse 10 up to 12, in the King James Version, I would like to read in the King James Version, "And then shall many be offended." Sabi ni Jesus, "And then shall be many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Jesus said that many will be offended, and they shall betray one another, and they shall hate one another. So this is Jesus telling us that offense is inevitable. Hindi pwedeng iwasan. Hindi pwedeng takasan. Hindi pwedeng takbuhan. Then sinabi din ni Jesus, mga kapatid, sa Luke chapter 17 kanina, there will always be temptations to sin. There will always be offense. Palaging mayroong paninisod. Palaging mayroong katitisuran. And Jesus did not hide and did not secretly hide this truth. Sinabi niya sa atin, there will be offense. And many shall be offended. Today, brethren, I would like to discuss this. To preach to you about offense. Let me entitle this preaching today that says, "Drop the offense." Drop the offense. Bow your heads and close your eyes. Lord Jesus, offense is inevitable. We cannot hide, hallelujah, that we are offended. We cannot hide that there are people that being offended or being offended. And Lord, we are also acknowledging the truth that temptations to be offended is always around us and tempting us to be offended. God, I pray, help us, Lord, to understand your words. Preach to us, Jesus. Let your Spirit, Lord, move in the midst of this congregation. God, I pray, give us wisdom today, and let your Spirit move. Move, Lord God, so that we can remove all the bitterness and all the offense spirit, Lord, that we have in our hearts and our minds. Lord, help us, Lord, to understand. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again, clap your hands. Hallelujah to Jesus. Amen. You may be seated. Offense, brethren, is inevitable. We cannot hide from offense. We cannot run from offenses. Actually, we can't live long among people without the opportunity to be offended. Wala ni isa mang tao dito sa loob ng fellowship na ito na hindi na-offend. Somehow, somewhere, at some time, kayo ay na-offend. Kayo ay natisod. Kayo ay nasaktan.
kayo ay nabagabag. Jesus said that many be offended. Because Jesus is trying to tell us that we should expect, asahan mo, asahan ko, na habang tayo ay nabubuhay sa mundo, may mga paninisod, may mga offense na pwedeng mangyari sa atin. May mga inaasahan kang, hindi mo inaasahang tao na siyang magiging kasangkapan paminsan ng pagkatisod. So brethren, offense is inevitable. That's why Jesus warned that in the end times, many would fall. Ito ang sinabi mismo ni Jesus Christ. Ang katotohanan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. And Jesus Christ is the truth. Ang sabi ni Jesus that many shall wax cold. Many will be offended. Many would fall. Not because of doctrine. It's because of offense. Minsan, it's not about doctrine na eh. Hindi na yung tungkol sa doktrin ng ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Minsan, offense comes with relationship. It comes with outside the doctrine, outside the church relationship. Because the devil doesn't have to destroy us. Hindi kinakailangan ng demonyo na tayo ay wasakin ng todo para tayo ay maialis sa kalooban ng Diyos. But the devil just needs to stay you and me in offense. Yun lang ang gusto ng demonyo, mga kapatid. He cannot destroy you. He cannot give you trouble or stay you in trouble or destroy you physically. Hindi kaya ng demonyong gawin yon. We have the blood of Jesus with us. And Jesus is with us. And the enemy cannot really destroy those who believe in Jesus. But the enemy can make you stay longer in offense. Pwede niyang itira ka sa mahabang panahon ng pagkakatisod. Pwede kanyang ikulong sa mahabang panahon ng offense. While you are in the church, while you are serving God, while you are faithfully following the Lord, kayang magtanim ng demonyo ng bitterness sa puso natin. At yun ang kinakailangan ng demonyo para tayo ay matalo. Because no one dares to defeat or to battle against the name of God. Wala. Kahit mga anghel, pag naririnig ang pangalan ng Panginoon, naninikluhod sila. So no one will dare, even the devil will not dare to fight against you. Because you have the name of Jesus. Kaya mahalaga ang bautismo. Because we are being baptized, we are baptized in the name of Jesus. We are not baptized in the titles. We are not baptized in the name of the Father alone, and of the Son alone, and the Holy Ghost alone. No, we are baptized in the name, not in the titles. So spiritually speaking, logically speaking, and biblically speaking, you are baptized in the name of Jesus. So the name of Jesus is applied to your soul. So no enemy would dare to fight the name of God. Walang lalaban. But the enemy can make you stay longer in the offense. And yun lang ang kailangan niya for you to be destroyed. We don't fall away in a day. Hindi naman natitisod ang tao sa isang araw lamang. It starts with the wound that we refuse to heal. Nagsisimula yan sa sugat, sa mga pait, sa mga karanasan natin na hindi magaganda, na pinabayaan natin, nandun yung sugat.
at hindi natin hinayaang gumaling o hindi natin ginawan ng paraan na gumaling. At minsan ang tao, at madalas, maaari, ang tao ay magaling magtago ng kanyang mga karamdaman. Magaling magtago ng kanyang nararamdaman. But no offense will come in one day. It will start in a small wound, and that wound, if it will not be addressed, it will make you bitter. And that bitterness will remove you out of the will of God. Aalisin ka niyan sa kalooban ng Panginoon if your heart is full of bitterness. May isang pangyayari, mga kapatid, na kung inyong bibigyan ng atensyon, kung kayo ay isang araw ay mabubog, makaapak ng bubog, makaapak ng tinik sa kalsada o sa loob ng inyong tahanan. Well, maliit lang yan na bubog, maliit lang yan na tinik. Pero yung paa mo na yan, mga kapatid, lalong masasaktan kung alam mo nang may bubog na nakabaon sa iyong paa, lakad ka pa ng lakad. Well, it will not cause you more pain if you will not walk, mga kapatid. Kung hindi ka lalakad, di hindi ka masasaktan. Tama? But the problem is, if you will stay not addressing yung turn na yan, yung bubog na yan, kung hindi mo siya intentionally tatanggalin, well, it will multiply the pain. Hanggang sa maimpeksyon ng paa mo, hanggang sa putulin na yung paa mo. You get the point? Well, it's really the matter of your decision. Natanggalin mo yung bubog na yan, tanggalin mo yung tinik na yan. Yes, masakit. Yes, tatanggalin mo, masakit. But later on, it will heal. But if you will left unaddressed yung bagay na yan, hindi mo ina-address, mga kapatid, then it will cause you more pain. Kaya mahabang panahon na ang lumipas, masama pa rin ang loob mo. Mahabang panahon na ang lumipas, hindi mo pa rin makalimutan yung ginawa ng tao sa iyo. Dahil yung bubog, dahil yung tinik, ay nakabaon pa rin sa iyong paa. But Jesus is telling us today that bubog o mga tinik ay hindi maiiwasan sa mundong ito. You can, yes, pwede mo silang maapakan, pwede kang matusok, pwede kang mabubog, pwede kang matinik. But God is telling us not to avoid temptations or not to avoid these offenses, but to address offenses by means of a good character. Ang tinotroubleshoot ni Lord ay hindi yung tinik. Ang tinotroubleshoot ng Diyos ay hindi yung bubog. Ang tinotroubleshoot ng Diyos ay yung puso ng taong natinik, yung puso ng taong nabubog, yung puso ng taong nasaktan, yung kaluluwa ng taong na trouble. Yun yung tinotroubleshoot ng Panginoon. And I believe lahat tayo dito, mga kapatid, hallelujah, ay nakaranas ng pagkabubog, nakaranas ng pagkatinik. Pero maraming salamat sa Panginoon, tinulungan niya tayong matanggal ang mga tinik na ito. Tinulungan niya tayong matanggal ang mga bubog na ito, at tayo nagpapatuloy na gumagaling sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Kanyang salita, sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Come on, let us clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When you are offended, you are actually creating a wall. Nagtatayo ka ng pader. By the way, the word offense came from the Greek word skandalon, meaning to say the bait stick in a trap. Ang mga kaaway, mga kapatid, ay gumagamit ng offense bilang trap, pain, para tayo ay
tayo mga mananampalataya ay mamuhay ng mayroong kabigatan. Mamuhay na may bitterness, mamuhay ng may pagkabahabahagi, mabuhay sa isolation, mabuhay sa paglayo sa kalooban at sa salita ng Panginoon. Hindi niyo ba napapansin kapag tayo nasasaktan, we want to be isolated? Lumalayo tayo. Bakit? Kasi ayaw nating makasama yung mga taong nananakit sa atin. Of course, sino namang taong gugustuhin makasama yung nananakit sa kanya? Lumalayo tayo mga kapatid. Yung mga taong nagkukos ng bitterness sa puso natin, nilalayuan natin. And that is the plan of the enemy. That's a trap. Pain ng demonyo yun mga kapatid. Gusto niyang lumayo tayo sa fellowship. May konting hindi pagkakasundo, aalis sa fellowship. Merong bagay na hindi nagkaintindihan, idadamay ang pagsisimba. Idadamay ang pagbibigay. Idadamay ang pagpapatawad. Idadamay yung gawain. Idadamay yung pagiging Kristiyano niya. Yan ang gusto ng kaaway. Yan ang gusto ng demonyo. Na tayo ilayo sa kalooban ng Diyos. Na tayo ay huwag makinig sa salita ng Panginoon. Ano mang kinalaman ng salita ng Panginoon dun sa tao na nang-offend sa iyo? You're offended by the one person, not to the Word of God. Nagpupunta ka sa simbahan hindi dahil sa taong katabi mo. Nagpupunta ka sa simbahan dahil gusto mong makinig ng salita ng Diyos. At kung ang nakatison sa iyo ay kapatid mo at kasama mo sa simbahan, walang kinalaman ng salita ng Diyos dyan. So why you need to isolate yourself? Why you need to go and far away, magbubuka kang, I'm busy, I'm working, I'm just having overtime, andito lang ako, nagbabakasyon ako. Mga kapatid, hindi naman tayo pinanganak kahapon sa simbahan. Matagal-tagal na rin tayo dito mga kapatid. When you are offended, you are building a wall. Nagtatayo ka ng pader sa pagitan mo at ng mga taong naka-offend sa iyo. Because of emotional breakdown, because maybe you are creating a small fortress, spiritual and emotional fortress sa buhay mo. Naka-offend kayo. Kayo mga ginagamit ng demonyo. Lalayo ako sa inyo. Magtatayo ng sariling pader, ikukulong ang sarili niya doon. They will not be, they will not involve in any ministry. They will not involve in sa mga gawain. Babawasan ang kanilang attendance sa church. Hindi pupunta sa mga gawain, hindi magpa-participate. Bakit? Nagtatayo ka na ng sarili mong pader, nagtatayo ka ng sarili mong kulungan. And you want to make it appear na you are religious. You are making yourself appear na ikaw ay okay. But it's not. This is the reality, brethren. Are you listening? Pader na kung saan gustong-gusto nating itayo. This is why the Bible says in Proverbs chapter 18, verse 19. Let's read in this a New Living Translation. Tingnan niyo po ang sinabi, ng ganda pa ng pagkakasalin. An offended friend is harder to win back than a fortified city. Ang isang kaibigan daw na natisod ay mahirap i-win, pabalik. Mahirap ulit i-win kaysa sa isang matibay at malakas na syudad. Nung unang panahon po kasi, pag per city ang pinag-usapan, may fortress po yan. May bakod, may armies, patibayan yan. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mas mahirap pa daw i-win back yung kaibigan mong na-offend kaysa daw dyan sa city na napakatibay, kayang-kayang wasakin, it's easy. Pero ang mahirap daw yung kaibigan mo na na-offend. Everybody say amen. So, totoo ba yan mga kapatid? That's why we create walls. Kaya nagtatayo tayo ng pader. Yun yung mahirap. Bakit mahirap tayong alisin sa offense spirit?
Mahirap tayong ibalik sa Panginoon. Mahirap tayong ibalik sa pagkakasundo. Alam nyo kung bakit? May pader na kasi kayong ginawa. May pader na kasi kayong tinapos. Ikinulong nyo na yung sarili ninyo. That's the reason why we can't forgive. Because offense begins with a wound. And it becomes your prison. And we want to rehearse it instead of release it. Alam mo, pag tayo nasusugatan, gustong-gusto natin yung kinukut-kut yung sugat, mga kapatid. Diba? Patuyo na pagaling na kukut-kutin pa. Kaya alam nyo, pag tayo ay nasusugatan, ang pinakamakating part is yung pagmalapit ng gumaling. Gagaling ka na Binabalik-balikan mo pa yung nakaraan mo. Gumagaling ka na Okay na Nag-i-heal ka na May peklat. Natural may peklat. Pero kahit peklat man, kutkutin mo, susugat ulit Pag magaling ka na, pag pinagaling ka na ng Lord, huwag ka nang balik ng balik doon sa sugat mo. Pinagaling na ng Panginoon Because if you keep on scratching your past, it will block your breakthrough. Yes. It will block your breakthrough. Sino sa inyo dito, mga kapatid, na nakapagpuri ng maayos, pero punong-puno ng bitterness ang puso ninyo? Sino sa inyo makapagbubukas ng puso ninyo sa Panginoon sa oras ng pagsamba at sa oras ng pagpupuri? Kung ang naman ng puso ninyo ay puro kabigatan, puro offense, mga kapatid. Puro bitterness. Well, you can be gifted. You can sing properly. You can play properly. You can minister to people properly. You can be gifted while you are offended. You can be gifted while you are offended. You can play piano, you can play guitar, you can sing, you can perform ministry, pero may offense spirit ka. Pero wala naman nakakita nun Only God. You can be gifted, you can be used, but you can be offended. Ginagamit ka sa simbahan, ginagamit ka ng Panginoon, pero offended ka. Pero listen, maybe you are gifted, maybe you can be used, but you cannot be free and yet offended. Hindi ka pwedeng maging malaya. Yung buhay mo malaya. Hindi ka pwedeng maging malaya habang mayroong offense spirit dyan sa loob. Habang may bitterness dyan. Hindi mo totoong pwedeng kantahin yung malaya. Malayang, malayang, malaya. Alam mo, ang ginagawa mo, madaya. Madayang, madayang, madaya. Dinadaya mo ang sarili mo Well, who knows? If I raise my hand and yet I have offense spirit, who knows? Kaya niyo bang ma-identify dito? Sa oras ng pagpupuri natin, mga kapatid, nakataas ang kamay natin, umiiyak tayo sa Panginoon, pero ang totoong laman ng puso natin ay mga bitterness, mga offense spirit, nandiyan mga kapatid, hatred, pains, unforgiveness. Pwede. Bakit nababasa ba natin ang puso ng bawat isa? Di ba hindi naman? Pero mangilabot tayo kasi sa Diyos tayo sumasamba. Ang Diyos higit pa sa x-ray machine o sa CT scan, kayang makita ang laman ng puso mo, kayang makita ang motibo ng puso mo, kayang makita ang laman ng isipan mo. Kaya sa oras ng pagsamba, makilabot ka, mga kapatid. If you're raising your hand and yet you have this offense spirit, God can see it. Kaya ang sabi ng Panginoon, these people are worshiping me with their lips, but their heart is far from me. Tingnan mo, scanner si Lord Pa-worship ka. Ang layo naman ng puso mo sa akin, yung bibig mo, Jesus ka ng Jesus. I love you ka ng I love you, pero yung puso mo, layo naman sa akin.
Kayang-kayang basahin ni Lord yun. So why we are here telling you this truth? Because we don't want to waste your worship. We don't want to waste our praises. Come to the Lord with truthfulness. Come to the Lord with humility. Lord, tisod ako ngayong araw na ito eh. But Lord, please forgive me. Remove this offense, Lord. I want to worship you with all of my heart, in spirit and in truth. So every time we come to the Lord in worship and in praises, repent of your sins. Ask the Lord, because God can really see us. Kayang basahin ng Diyos lahat. Maybe, sumasabay ka lang sa iba. O ang iba sa iyo sa inyo, gustong-gusto ng mag-worship, magpuri, pero hindi nyo maitaas ang kamay ninyo. Gusto nyo umiyak, pero parang may matigas na puso na parang pinipigilan kang umiyak sa Panginoon, magsumbong sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Para bang nandito ka na lang just for the sake of Sunday, for the sake of your friends, for the sake of the leaders, for the sake of church. Mga kapatid, every Sunday is a chance for us, an opportunity for us to show up, Amen. to show to the Lord the true us, yung totoong tayo. Dito lang tayo nagiging totoo, mga kapatid. Sorry for the word. Minsan plastic tayo pagtapos sa simbahan. Sorry for the word. Minsan plastic tayo pag nasa labas. Okay ka lang? Okay lang ako. Kamusta ka naman? I'm good. May pag-ganong-ganon pa. Sa labas, pero pa sa loob ng simbahan, tinan niyo mga kapatid, ito lang yung lugar na kung saan hindi ka pwedeng magtago eh. Okay ka o hindi ka okay, hindi pwede may tago sa Diyos yun. Kaya pag humaharap tayo sa Panginoon, sumasamba na tayo, mga kapatid, isipin mo, hindi ka makapagtatago sa Panginoon. Pwede ka magkunwari sa tao, pero hindi sa Panginoon. Alam ng Diyos ang laman ng puso. Alam ng Diyos kung nasasaktan ka. Alam ng Diyos kung natotrouble ka. Alam ng Diyos ang laman ng puso at isipan ng tao. That's why we are here. To be a true disciple of God. Totoong disipulo ni Kristo, that we could express ourselves. Maaring iba sa inyo sa mga panauhin natin, nagtataka kayo, umiiyak naman tong isa. Lakas naman umiyak nung isa. May pasigaw-sigaw pa. Well, pasensya na kayo mga panauhin. Ang lugar na ito ay lugar ng hindi ito lugar ng mga impokrito. Ito'y lugar ng mga totoong taong nasasaktan, totoong taong nabibless, totoong taong nakakaramdam ng presensya ng Diyos. At kung sa tingin mo na ito ay parang kaimpokrituhan, pasensya na po kayo. Ito lamang yung pagkakataon namin na kami ay totoo sa buhay namin. Pag kami ay nasasaktan, umiiyak kami. Pag kami ay natutuwa, hallelujah, kami ay nagagalak. Kami ay pumapalakpak, kami ay nagpupuri, kami ay nagpapasalamat sa Diyos. This is the only time that we are true. Sa inyo nga mga asa-asawa, magulang at anak, hindi nga kayo totoo minsan eh. Okay ka lang ma? Okay lang ako, nak. Okay ka lang anak? Okay lang ako ma. Pero ang totoo nun hindi. Pero sa simbahan, pantay tayong lahat. Ang altar na ito ay para sa lahat. Kaya if you are, hallelujah, mindful of your service to the Lord, be true enough. And every time you come to this church, mga kapatid, and every time you sit down there, be true enough. Because God can search you from head to foot. God knows you. He knows your trouble. He knows your desires. He knows your prayers. He knows everything. That's why He is God. Amen. Can we clap our hands to Him? Hallelujah. Kaya ang hirap mga kapatid eh. And yet, people are expecting miracles and yet they're offended. Do you think miracles can move when you are sitting in offense? Kung nakaupo ka sa tisod, kung nakababad ang kaluluwa mo sa tisod, sa tingin mo kikilos ang milagro ng Diyos, kikilos ang Panginoon? No, no, no. Even Jesus Christ cannot do miracles because they are offended with Jesus. Ulitin ko, because of the offensive spirit, God cannot move. I will read this to you mga kapatid in Mark chapter 6, verse 3. In the New Living Translation, it says in Mark chapter 6, verse 3, then they scoffed.
He's just a carpenter, sabi ng mga tao. Karpintero lang naman yan si Jesus eh. The son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. And his sisters live right here among us. Para sabi ng maraming tao, ordinaryo lang naman yan eh. Kapatid lang ni ano yan eh. Ganyan, ordinaryo lang siya. They were deeply offended and refused to believe in him. Take note, they were deeply offended. Verse 4, it says, Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown. Totoo po yan. And among his relatives and his own family. Minsan, mga kapatid, madaling mag-akay, sabi dyan ni Jesus Christ, madaling akayin yung ibang tao kaysa sa magulang mo. Madaling akayin yung ibang tao kaysa sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo. Di ba? Kasi si Jesus Christ ay nagsabi dyan eh. Jesus told them, a prophet is honored everywhere. Except in his own hometown and among his relatives and his own family. Kaya ang hirap akayin. Masimba tayo. Tumigil ka dyan. Pinanganak lang kita. Sakaling kita dyan eh. Mag-iimbita ka pa ba sa nanay mo pag ganyan? Tatay, simba tayo. Migil ka dyan. Plastic. Gaganunin ka. Alam ka namang imbitahin mo pa yung tatay mo. Sinabihan ka ng plastic. Ang hirap, di ba? Walang honor. Maging si Jesus. Pero sabi, everywhere you will be honored. Not in your own hometown. Hindi sa sariling pamilya, sa sariling bayan. Mapansin niyo minsan mga kapatid, siguro sa mga 1 meter, siguro mga 500 meters radius ng simbahan, meron ba nakatirang member sa 500 meters radius? Wala. Hindi. 500? Hindi. Sa kilometro na yan kay Carla. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Minsan, ang mga members sa pamanggagaling, may galing pa ng San Pedro Laguna. May Longos pa. Ayun, yung pamilya nila, si Sir Ruth. Longos pa yan. Oo. Saan pa? Sa Naga, sa Admiral. Saan pa? Pag-asa. Ang lalayo pa. Kasi totoo yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Yung sinabi ni Jesus Christ. Alam mo sa verse 5, ito yung kinilibutan ako, mga kapatid. So please don't stay the offense in your heart, mga kapatid. Verse 5, sabi ni Jesus, sabi ng Biblia, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them, except to place his hands on the few sick people and heal them. Ang daming gustong gawin ni Lord sa community niya. Ang daming gustong gawin ng Lord sa iyo. Ang daming gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang daming gustong gawin ng Panginoon na miracle sa family mo. But because of they're deeply offended, that's what's happening. Marami sanang pwedeng gawin si Lord sa atin. But because of the offense spirit, dahil sa espiritong sumasa atin, na masama, na hindi maganda. Are you listening, brethren? Are you here for the word? Let us remove this. If you want miracles, the first thing to check is yourself. If you want miracles, check yourself. If there are bitterness springing up in your hearts, check yourself. Sayang yung prayers nyo eh. Sorry mga kapatid, but I want to expound this more and in a practical way. Ang dami niyong hinihingi sa buhay. Sinagot ba ni Lord? Hindi, tataka ako, Pastor, ganyan, hindi sinasagot eh. Tanungin mo sarili mo. Kasi punong-puno yan ng galit eh. Punong-puno yan ng bitterness eh. Punong-puno yan ng hinanakit eh. Punong-puno. And then you are expecting God to move. Look at this verse. God wants to move.
Tulog kayo, sige. Gusto ng Diyos kumilos, mga kapatid. Gusto ng Diyos gumawa ng milagro sa buhay mo. Gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos gamitin ka. But look at you. Look at your heart. It's full of bitterness. It's full of offense. Walang pagpapatawad. Walang consideration. And yet you are asking God, Lord, move. Lord, ang tagal ko ng prayer to. Lord, ang tagal ko ng hinihingi to. No, it's not like that. Check. Spirit, God is a spirit. And He is always mindful of the Spirit. Huwag nating itrato ang Diyos na para bang laman. No, God is a spirit. If you want to receive spiritual blessing, be spiritual. You don't expect God to move and yet you are carnal. Ang ginagawa mo, kamunduhan, gusto mong kumilos ang Diyos sa kamunduhan mo? Never. Alam mo naman, bawal ang pagpapatato, patato ka ng patato. Pastor, art yan eh. Alam niyo ba yung tattoo? It's a sign of slavery. And who is your master? Si Jesus naman po, pastor, nakatattoo eh. Nakalagay, I love you, Jesus. Tingnan mo, piloso pa ba itong lokong to? Logo ng care. Tingnan mo, pastor, oh. Logo naman to ng care eh. It may looks like religious. Maybe it looks like okay, but it's not. The Bible says, never destroy your body. The body is the temple of the Holy Spirit. Pastor, bago pa ako makakilala, may tattoo na ako eh. Okay lang yan. Pero kung kailan ka nakakilala, tapos sasabihin mo, no, it's a freedom of choice, Pastor. Alam mo na, sa panahon natin ngayon, art yan. Ang Panginoon, mga kapatid, kung alam ng Diyos na pwede yan, noon pa ang Diyos tinadtad na ng tattoo ang sarili niya. Sa tingin niyo, mga kapatid, ang Panginoon will order us through Apostle Paul na ang katawan natin ay sagrado. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Sa tingin niyo, anong hugot ni Apostol Pablo doon? Ingatan mo ito. Banal na Espiritu Santo ang pumapasok dito. Kung masamang espiritu, ala sige, tagtaray mo pati mata mo, lagyan mo ng tattoo. Kung masamang espiritu pumapasok dyan, banal na espiritu ng Diyos eh. Bago ka pa nga maniwala, may espiritu na ng Diyos sa'yo eh. Nung kapanganak mo pa nga lang, may espiritu. Because a man is composed of body, soul, and spirit. You cannot be a man or a woman, you cannot be human without the Spirit of God. Kaya igalang natin yung katawan natin, mga kapatid. Please, huwag patato ng patato, butas dito, butas doon, butasin niya na yung ulo niyo. Pati tenga, tagtarin niyo na yan dito lahat, pati nipo, lalagyan ng hallelujah. Napunta yung tenga mo sa nipple mo. Sorry mga kapatid, I need to address you like this. Hindi ko naman ito madalas ginagawa eh. Excuse me lang po, hindi po ako nang babastos mga kapatid. Pero I want you to understand in a practical way, this is not the way it should be. Your body is a living sacrifice. A living sacrifice. Kung ikaw bibigyan ko ng regalo, gitara, bali ang neck nito, walang string, putol, wala, butas, bigay ko sa'yo, give ko sa'yo, Brad. Anong tawag doon? Pang-iinsulto yun, di ba? Pambira ka na pa sa magbibigay ka, sira pa. Exactly! Maghahandog ka na rin lang sa Diyos, sira pa. Kaya ayaw nga tanggapin ng Diyos yung mga tupa nung unang panahon na may blemish eh, may mga spot eh. Pag maghahandog ka nung unang panahon, kailangan perfect yung handog mo. Hindi tatanggapin. It's written in the Bible, mga kapatid, when you appear to the Lord, it should be not empty. And next, it should be without spot and without blemish.
Pinipili talaga yun. O may kuto, wag ihandog yan. Sa mga kutuhin. Hindi, yung kuto ba ng tupa ba? O, pero tao, ganun din. Pinipili yun. Yun ang trabaho ng mga Levita. Talagang i-inspectionin yung tupa. Marumi, hindi pwede ito. Kaya alam yung mga kinakatay doon, mga kapatid, yung mga inihahandog, kaya nagiging mabangong samyo sa Diyos yun. Kasi it's a perfect sacrifice. We are a living sacrifice, sabi ni Paul. So huwag mong ihandog ang sarili mong madumi sa Panginoon. Kaya nga may banal na Espiritu Santo, nililinis tayo ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Can we clap our hands to Him? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya, if you live in offense, you are living in your past. Kung ikaw ay nakatuon sa iyong mga offenses, then it ties you to the person who hurt you. Tanong, yung mga gumawa ng mabuti sa inyo, naaalala niyo pa ba ang pangalan? O yung mga gumawa ng hindi mabubuti sa inyo, naku, alala niyo ang pangalan. Memorize na memorize. Kahit napapaniginipan pa nga eh. Kung kailan, at yung araw kung kailan ka sinaktan, yung araw na kailan ka binastos, yung araw na kailan ka dinisrespect, pati oras. Antindi mo. Kasi alam niyo kung bakit yun naalala? Kasi you choose to live in your past. In every time there is an offense in your heart, the enemy wants you to focus to the person. Kung anong sinabi niya, anong ginawa niya sa iyo, ibinabalik, sinasariwan ng demonyo sa isip mo yun. At ikaw naman, oo nga, para ka ng baka, oo nga. Because, tapos punta ka sa simbahan, no? Worship ka. The Spirit of God cannot flow to a bitter person. Pastor, naramdaman ko, kinilabutan ako eh. Nilamig ka lang. Okay, Pastor, naramdam ko yung preaching mo, Pastor, kinilabutan ako eh. Pero punong-puno ng bitterness yan. Gusto kong sabihin, pakiramdam mo lang yon. Don't believe in emotion, mga kapatid. Believe in the Word, not in your emotion, mga kapatid. If bitterness is growing in your heart, the Spirit of God cannot flow. Yung iba napupuspos, yung iba ganado na sa pagpupuri, ikaw nakatingin lang. Ano nangyayari sa kanila? Tatawag na ba ako ng ambulansya? Nung panahon na ako ay bago pa sa gawain ng Panginoon, ganyan ako, takang-taka ako naman itong mga chuchay-chuchay sinasabi. Mga ajinomoto. Sabi ko, takot na takot ako. Pero alam niyo, kahit di ko naintindihan, balik sa church na yon. Kasi may kakaibang compelling power sa akin na to sit down and listen. But there are things that I don't understand. Pero nakukumpel akong umupo at makinig. Sunod na Sunday, upo. Hanggang sa nasanay na ako, may magchuchuchay na naman dyan, ganyan. Chuchay. Ay, wala ko alam sa banal na Espiritu Santo. No? Pero I was compelled to sit down and listen. Then one day, the pastor challenged, sabi ganun, if you don't yet receive the Holy Ghost, kung hindi mo pa tinatanggap ang banal na Espiritu Santo, here's the way how you receive it. Raise your hand, believe in the Lord. The Lord will touch you. Just focus in worshiping Him. Just say hallelujah. Sumunod ako. Hallelujah. And with all of my emotion, and with all of my strength, and with all that I know about Jesus, sinamarize ko dun habang nag-worship ako, Lord, you are wonderful God. You created me. Hindi ko namamalayan, mga kapatid,
The word that I am saying is the word hallelujah lang, but my brain, my soul is telling God of His greatness. Pero lumalabas sa bibig ko, hallelujah, hallelujah. At bawat hallelujah ko may ibig sabihin sa Panginoon. Bawat hallelujah ko may mensahe sa Diyos. Hindi ko alam na pupuspos na pala ako ng banal na Espiritu Santo. Inalis ko yung takot ko, inalis ko yung pangamba ko, pinalaya ako ng Diyos. The same with you. Maybe you are here right now sitting down and you don't yet understand everything. You don't need to. Huwag ka magpaka-genius dyan, magpaka-dalubhasa. Kailangan ko malaman mo na lahat bago ako maniwala. Mga kapatid, ang Diyos ang hinahanap sa atin ay pananampalataya. Hindi niya hinahanap ang perfection mo. Hindi niya hinahanap ang pagkadalubhasa mo. Ang hinahanap niya, pananampalataya mo. So when you sit down in the church, don't wait for the perfect time. All the time is a perfect time. Kailan ako papalakpak, kailan ako sisigaw, kailan ako mag-aamen. Siguro paghintayin ko pag lumalakas ang boses ni pastor. Sasabayan ko siya. No! This is a Pentecostal church. This is not a Catholic church. This is not a Baptist church. This is the Holy Ghost filled church. Hallelujah. Any time is the right timing to praise the Lord. Because we are here to worship Him, to praise Him, to glorify Him. Come on, clap your hands to Jesus. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Glory to God. So, ang gusto lang ng demonyo, ilak tayo sa nakaraan natin. He wants to lock you up in your past. Because when you are offended, you will be out of His calling, God's calling. Pag offended na yan, wala na yan. Unti-unti na yan. Nag-aasintada na yan. Asintada na. Sumunod na linggo na offend ulit. Binilisan niya ngayon. Mataas niyang asintada. Pag hindi niya in-address yan, hindi mawawasak ang pader na yan. Makukulong ka dyan. Kaya it seems okay, it looks you are okay, pero it's not okay. Isang araw, nakasarado na yan. Nakabubong na yan. Saradong-sarado na yan. Na kahit anong gawin mong akay, ayaw niya na. Marami na siyang sasabihin, si ganito kasi. Si ganito kasi. Si ganito kasi. Si pastor kasi. Yung leader kasi. Marami na siyang pupunahin. Because the offense was not addressed. Hindi niya tinanggap na may mga warning si Lord na offense will come. Pero tingnan niyo si Joseph, mga kapatid. Tingnan niyo yung ginawa ni Joseph. Yung tinuturo natin noong nakaraan, mga kapatid. Well, sino ba namang hindi matitisun sa ginawa ng mga kuya niya? Pero ba yung prank ba yun na ihulog ka sa bangin? Ay, saan? Bangin tuloy. Sa balon? Prank ba yun? Hindi Prank ba yun na ibenta ka? At gawing alipin doon sa Egypt? Prank ba yun na ilayo ka sa presence nila ng pagkalayo-layo? No. Pwede sumama ang loob ni Joseph Hanggang sa, napagbintangan ng hindi naman totoo, nakulong. Alam niyo kung pwedeng magtanim ng bitterness si Joseph, mga kapatid. Pero nung nakaharap niya na yung mga kuya niya, mga kapatid niya, anong sabi niya? God meant it for good. Wow! Masasabi mo ba yun? Masasabi mo ba yun katakot-takot na masamang bagay ang ginawa sa iyo ng tao? Tapos bandang huli sasabihin mo, hindi, sinadya talaga ni Lord yun. Kung hindi ba naman puno ng kapayapaan ng puso mo, hindi mo masasabi yun. Pero yung taong punong-puno ng galit, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng offenses, yung espiritu niya, yung puso niya, banggitin mo lang pangalan, nag-aalab na
kilala mo ba si Juning? Ay! Piste na si Juning! Ganun kaagad yan. Parang gasolinang nagliyab kaagad yan. Mabanggit mo ng pangalan, talagang... Sino ba yung Juning na yun? Sorry Ay, ikaw ba? Si Junel, hindi Juning. Si Juning! Nako! Yan, ganun. Alab kaagad siya. Nag-aalab. Kasi puno yun eh. Punong-puno siya ng bitterness eh. At gustong-gusto ng demonyo na nakatira tayo sa ating nakaraan. Pero si Joseph hindi. Nung naraman niya yung mga kapatid niya nandyan, ako, ang ginawa, pinaghanda niya pa ng pagkain yung mga kapatid niya. Pero walang lason, ha? Kasi pwede niyan lasunin, May bitterness pa rin pala. Pinaghandaan niya ng piging. Pinakain niya. Pag uwi, pinabaunan niya pa. Pero meron siyang tinanim. May tanim bala pala noong unang panahon, mga kapatid. May tanim ginto. Tinaniman niya. Para lang merong reason. Kasi namimiss yung kapatid niya na maiwan yung isang kapatid. Ma-hold lang baga. Para bumalik sila. So, God meant it for good. At nung nagkaharap-harap na sinabi ni Joseph yun, huwag kayong mag-alala. Hindi masama ang loob ko sa inyo. Sa tingin nyo, ginawa nyo ko ng masama. Pero sabi niya, no, but God meant it for good. Kahit masama nang, sabi ni Joseph, listen, may magandang lesson kay Joseph. Sabi niya, kahit may masamang nangyayari sa akin, hindi pa rin siya masama because God meant it for good. Kaya kung may nangyayaring hindi maganda sa inyo, at kung ang puso niyo puno ng kapayapaan, sasabihin mo palagi, God meant it for good. May gagawing maganda ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko naman sinadya ito na ganito magka-trouble-trouble ako, bigla na lang na-trouble ang buhay ko. God meant it for good. Isang araw, mauunawaan kong lahat, makikita ko ang kalooban ng Panginoon. Clap your hands to Him, to Jesus. Kaya pag tayo ay punong-puno ng offense, mga kapatid, dahil mapansin nyo, ang hirap magpatawad. Ang hirap magpatawad kapag tayo ay tisod. Sino ba dito pag natisod minsan may kaplastikan na lang. Hindi, sister, wala yung ginawa. Forget it. English ka pa. Forget it. Pero ang totoo sa isip nun, naku, madapa ka sana. Diba? So, ang hirap. But the Bible says that we should forgive. In Mark chapter 11 verse 25, it says in the King James Version, when you stand praying, forgive. Tingnan niyo, sabi ni Jesus Christ, kapag kayo daw ay mananalangin, ang una mong gawin ay ano? Forgive. And when you stand praying, forgive. If you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Kaya pag tayo nananalangin, Lord Jesus, i-bless mo ang buhay ko. No. Sabihin mo, Lord Jesus, I feel offended with blank. But Lord, I forgive the person. Lord, release the power of forgiveness and release the blessing that is included in the forgiveness. Alam niyo ba na ang bawat forgiveness na ginagawa natin, may package na blessing? Bigyan ko kayo ng example. Nung si Jesus Christ ay pinatawad tayo sa kasalanan natin, anong package na kasama ng forgiveness? Salvation. That's it. And every time you forgive, there is a package of blessing. Kaya kung mayroong tao nakapanakit sa'yo, sabi, Lord, I forgive the person. Release the power of forgiveness and the blessing. Kaya kung gusto mo ng blessing, forgive. Gipit ka? Nagtatrabaho naman ako, pastor, pero palagi akong gipit. Alam niyo, hindi, I'm not joking, mga kapatid. Pero totoo yun. Pastor, ginawa ko na lahat ng the best ko, pero kapos pa rin. Nagtatides ako, pastor, pero kapos pa rin. Minsan hindi na sa tides yung laman ng puso. You want to be blessed, kahit ang tides mo kakarampot, yung talagang tides mo yan. Pero kung ang puso mo mapayapa, you always forgive people.
May package yun eh. May blessing na kasama dun eh. Powerful yun, mga kapatid. Jesus Christ, when He forgives us, He gave us this freedom, the salvation. Package yun. Kaya powerful yun, mga kapatid. In every time you forgive, please, expect blessings. Yung totoong forgiveness, ha? Hindi tinext mo lang eh. I forgive you. Amen. No. Totoong alam mo, pag tayo ay full of offenses, puno ng bitterness yan. Ito pa. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, if you forgive, there will always be a package of blessing. Tingnan niyo yung sinabi ng Hebrews chapter 12, verse 15. Ang sabi ng Hebrews 12:15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Tingnan niyo, ang subject ay yung ma-failure sa grace of God. Paano daw ma-failure sa grace of God? Lest any root of bitterness is springing up trouble you, and thereby many be defiled. Yung bitterness nakakahawa. At pag mag-bitterness ka, you always fail. Hello? You always fail. Nagtatrabaho ka pero parang failure. Binibigay mo yung the best mo pero parang failure. Inaayos mo yung relationship mo pero parang failure palagi. Because of what? You fail because of the bitterness. Nakuha niyo mga kapatid, pag tayo nakatira sa bitterness, mga kapatid, sa nakaraan natin, naku po, anong susunod na pwedeng gawin niya? Division. Gagawan ka niya ng pader, ng pagkaka-isolate, division. Kapag tayo ay nasa lumang buhay natin, mga kapatid, palaging merong division nasa isip natin. Pero kapag tayo nasa bagong buhay natin, di ba parang ang laya-laya? Parang pag mayroon kang trouble, mayroon kang hardship, iluluhod mo sa Lord, Lord, it's not my will, but thine will be done. Mayroon kang palaging panangga. Nung unang panahon, pag natutrouble ka, naghahanap ka ng Bombay, naghahanap ka ng kumare mo, kumpare mo, lahat na, di ba? Pinatulan mo, pati yung lending sa app, lahat na, pinatulan mo na lahat, mga kapatid. Kasi trouble ka na eh. Pero kapag ikaw, mga kapatid, ay peaceful, okay lang yan, Lord. I've done my best, now you do the rest. Ganun palagi ang prayer mo eh. Lord, I've done my best. But it seems, hindi yun ang, my best is not enough. Ano matawag doon? Anong kanta yun? I did my best. Tsura nito mga ito, parang kinikilig kayo palagi pag mga ganyan eh. Pag kayo sorry po. Kasi puro kabataan karamihan dito. Pag nakakinang yun ang inaabang-abangan nila, yung mga ganyan. No? Hindi, tanongin mo may kung anong title ng preaching, hindi alam yan. No? Just once. Just once pa kanta yung natandaan nila. So, take note, brethren. The longer you stay offended, the deeper the roots grow. And the harder the healing process. Kapag ikaw ay nanatiling offended, lalong lalalim ang ugat ng offense na yan. At lalong magiging mahirap gumaling kapag malalim. Kaya habang mababaw pa lang, mga kapatid, forgive. Forgive. Alam nyo, in every time you forgive, it's not about the person. Hello? It's not about the other person. It's always you. When you forgive, it's not about them. It's not about releasing them. It's about your freedom.
Kahit hindi ka tanggap-tanggap yung ginawa sa iyo, but when you forgive, pinuputol mo yung link mo sa Kanya. You are setting not Himself as free. You are setting yourself free. Ikaw yung lumalaya. Sila gapos pa rin. May sama pa rin ng loob sa'yo. Ayaw ka pa rin patawarin. Pero ikaw na nagpatawad, tinanggal ng Diyos yung tanikala, pinalaya ka ng Diyos, you can move on, you can have blessings, you can have more blessings to come because you forgive. Amen. It's not about their freedom. It's your freedom. Kaya choose to forgive. Kahit masama yung ginawa sa iyo, kahit tuwing naalala mo, nasasaktan. Alam pa tayo pa naman nasasaktan, mga kapatid. Ang tanong natin palagi, bakit niya nagawa yun? Ba't niya nagawa yun? Nagawa na nga eh. Tinatanong mo pa. Forgive na lang. Palayain mo ang sarili mo. Acknowledge the offense. Kapag dumarating, mga kapatid, huwag niyong tanggihan, huwag niyong takbuhan. Di ako makapaniwala, ginawa niya sa akin, talaga di ako makapaniwala. Maniwala ka na, ginawa na nga eh. Ang dahil pang linya-linyang ganyan eh. Talagang ginawa na nga eh. Don't deny. Don't hide. Accept it. Sabi nila, yung ano daw, yung stress, ayoko may stress. Mga kapatid, pag hindi ka na-stress, di ka tao. Kasi ang stress ay normal na reaksyon ng katawan. Normal yan eh. Traffic na. Tapos, malilate ka na sa trabaho, traffic pa. Na-stress ka, di ba? Normal na reaksyon yun ng katawan. Nagpapawis ka, nangangamba, bumibilis yung heartbeat mo. It's a normal reaction of the body. Ganon din mga kapatid ang tisod. It's normal to have tisod. But I don't want to normalize it in the church, but I want you to understand the feeling, mga kapatid. Don't hide. Huwag nating itago pag tayo na-offend, mga kapatid. Release your offenses to God. Huwag dun sa tao. Tisod ako sa'yo, sampakin kita. Sabi ni Pastor, release daw eh. Hindi yun. If you are offended, release it to God. Sa Diyos mo i-release, mga kapatid. Sabi mo, Lord, according to your word in Romans chapter 12, verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Amen. It is the word of God. Huwag kang gaganti, sabi ng Lord. Huwag kang gumanti. Avenge not yourselves. Huwag mong ipaghiganti yung sarili mo. But rather, give place unto wrath. Ano yun? Hindi daga, mga kapatid ha? Bigyan mo ng daan yung galit. Galit nino? Galit niya. Kaya pag may ginagawa kang masama sa kanya, siya naman, papatawarin ka. Hindi niya kukunin yung galit ni Lord at gagamitin laban sa iyo. Patatawarin ka. Kasi sasabihin niya, may oras na ang Diyos ay maghuhukom. May galit ang Diyos isang araw. Bibigyan ko ng daan. Kasi parang sinasabi mo, oh Lord, ginawan ako ng masama. Lord, don't worry. I can handle this. Ako na bahala. I-express ko yung galit mo, ha? Ha? Ganun ba yun? Tutulungan na kita, Lord, para hindi ka ma-stress. Hindi naman si Lord pa na-stress. Hindi po. Kaya every time you avenge yourself, and every time na gumaganti ka, pinipigilan mo si Lord na gawin yung kalooban niya. Hindi mo lang alam yun. Hindi, pastor, kailangan niyang makaramdam na kasi gagantihan mo sa... Sabi nga ni Lord, no, give place to the wrath. May panahon yan, yung galit ko, ibubuhos ko. Bakit? Kahit ba sabihin mong yung galit mo sa tao, dahil ginawa ka ng masama, kahit bugbugin mo yan, may kakayahan ka ba na yung tao dalhin niya sa impyerno at ibulid doon? Kasi yung suntok mo,
Amoxicillin lang yun eh. Gagaling yun. Diba? CT scan, gamot, lagyan ng dextrose, mamaya buhay na naman yan. Mangiinis na naman yan. Maninisod na naman yan. Hindi mo kaya, pero sabi ni Lord, bigyan mo ng panahon yung aking galit. Kasi yung kaya mong gawin, wala yan sa kaya kong gawin. Kaya kong ibulid ang tao sa impyerno na habang buhay niyang pagsisisihan ng ginawa niya. Habang buhay. Ibig sabihin po, hindi mamamatay. Ang kaluluwa ay hindi namamatay. Ang katawang lupa ay namamatay. Pero ang kaluluwa hindi. Yun ang sabi ni Lord. May panahon dyan. Kaya yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo, give place to the wrath of God. Because it is written. Nakasulat na nga eh. Oh. It is written. Ibig sabihin, huwag niyong babaguhin. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Eh, anong gagawin namin, Lord? Magpatawad. Kayong tagapagpatawad, ako tagapaghiganti. Everybody say amen. Clap your hands to Jesus. That's why, now let me come to the conclusion. That's why we need to drop the offense. Drop the offense. What do you mean by that, Pastor? Babasahin ko sa inyo, mga kapatid. When I read this morning, mga kapatid, I'm really touched by the presence of God. In the book of Isaiah chapter 53, tingnan niyo maigi, mga kapatid, how Jesus Christ dropped the offense. Isaiah chapter 53 verse 3 up to 7 in the New Living Translation. Nung binasa ko siya, mga kapatid, I was deeply moved by God. Kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. In verse 3 it says, He was despised. Mga kapatid, let me just inform you. This is written by the prophet Isaiah. This is a prophecy. Wala pa si Jesus dito. Pero ang tinutukoy dito sa prophecy ay si Jesus. Isn't it wonderful and amazing, mga kapatid? Wala pa si Jesus Christ, pero yung kanyang dadaanan, yung kanyang mararanasan ay nakasulat na. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang mga nakasulat, mga kapatid. Itong sinabi tungkol kay Jesus, He was despised. He was rejected. He's a man of sorrows, acquainted with this deepest grief. Grabe yung kanyang lalim ng kanyang hinagpis, mga kapatid. Dinidescribe yung puso ni Jesus dito, mga kapatid. And then we turn our backs on Him. Tinalikuran natin si Jesus. And we look the other way. He was despised. And we did not care. Yet it was our weaknesses He carried. Ang pinasan niya yung ating kahinaan. It was our sorrows that weigh Him down. Ang nagbigay ng bigat sa kay Jesus Christ ay yung ating mga kasalanan. And we thought His troubles were a punishment from God. A punishment for His own sins. Akala natin, siya yung may kasalanan, kaya siya yung nagsasuffer. But no. Verse 5 says, But He was pierced for our rebellion. Yung rebellious spirit natin, yung hindi natin paniniwala sa Kanya. Yun yung dahilan kung bakit siya nasugat, kung bakit siya pinako. Crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. Binugbog siya para tayo maging buo. Binugbog siya, sinaktan siya para tayo gumaling. He was whipped so we could be healed. All of us is like a sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Ayaw natin sundin si Lord. Ayaw natin sundin yung kanyang sinasabi. We have our own path. Yet the Lord laid on Him the sins of us all.
Kahit ayaw natin siyang sundin, kahit ayaw natin siyang pakinggan, kinuha niya pa rin lahat ng kasalanan natin. Pinasan pa rin niya lahat ng kasalanan natin. At dinala sa krus. He was oppressed. And He was treated harshly. Yet, He never said a word. Oh, Jesus, thank you. He didn't complain. Wala siyang tisod na naramdaman, mga kapatid. Wala siyang offense na naramdaman. Bagamat ginagawa niya ang isang bagay na hindi para sa kanyang sarili, wala siyang naramdamang tisod sa atin, mga kapatid. He dropped the offense. He never said a word. He was led like a lamb to the slaughter. And as a sheep is silent before the shearers, He did not open His mouth. Ni hindi siya nagreklamo. Ni hindi niya binanggit ang pangalan mo. Ni hindi niya binalikan ang nakaraan mo. Ni hindi niya alintana yung ilang beses mong pagkakamali. Hindi niya inalala yung masama mong ugali. He never said a word. They mock Him. They spit on Him. They praise Him. But at the end, in the Luke chapter 23, verse 34, He simply said, Father, forgive them. Father, forgive them. It's a word, a shortest word that I know that is a powerful word from Jesus. He never raised His fist nor His voice towards the sinners. He simply cried out to God. Kahit na nasasaktan siya, hindi siya nagreklamo. Kahit na nasasaktan siya, hindi sumama ang loob niya na kahit kanino sa atin. He never said a word. Except the word He said, Father, forgive them. Lord, patawarin mo sila, Panginoon. Mga kapatid, forgiveness is a freedom. Forgiveness is a freedom. The cross of Jesus is the cure for the spirit of offense. Brethren, please, drop the offense. Drop it. Leave it. Gagapusin ka ng offense, but you need to drop that offense. It's not just about letting them go, those people who hurt you. Huwag mo nang panghinayangan yung mga taong nakagawa ng masama sa iyo. Ang alalahanin mo ay ang kalayaan mo. I understand the pain. I understand the pain. Meron pa bang tatalo sa ginawa ng Panginoon? Ang naramdaman mo o ang nararamdaman mo ay nararamdaman din ng Panginoon. But He never said a word. He kept His mouth shut. Hindi niya binuksan ang kanyang bibig para magreklamo. Hindi niya binuksan ang bibig para i-curse tayo. Oh, I can feel the love of God today. That's why don't block the power of God because of that offense. Don't choke your praises and worship because of that offense.
It's time for you to tear down the walls that you have created. Wasakin mo ang pader na iyong tinayo for isolating yourself because of that offense. I-invite mo ang presence ng Panginoon sa buhay mo na pagalingin ang sugat na ginawa ng mga taong yan. Remove that offense. Drop the offense, brethren. I don't know, maybe some of you here are secretly wounded. You are secretly offended. But you need to drop it. Drop the offense, brethren. Maybe you've been trying your best to fix yourself. Maybe you are trying to forgive yourself. Maybe you are trying to prove that you are worthy. But the Lord says, no, you cannot resolve it by your own. Come unto me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ilang taon mo nang bit-bit yan, offense na yan. Pagod ka na, hirap ka na. Why don't you drop that offense? God is asking you, come unto me. Come unto me, and all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. You cannot carry that offense, and yet you ask for a rest. No, brethren. If you want to have rest, give it to God. Let the Holy Ghost help you today. The Holy Ghost is not just a fire. In the book of Isaiah, it says that the Holy Ghost is the rest. It is the refreshing of our soul. The Holy Ghost is not just fire. The Holy Ghost is our rest. God will heal your heart today. God will give you fresh grace today. I ask you to leave your offense today. Stop the pride. Drop the offense. Let go of the pressure. Trust what Jesus already finished on the cross. Ang tagal mo nang dala yan. Ang tagal mo nang bit-bit yan. It's time for you to leave that offense. Iwan mo na yung bagaheng yan. Tanggalin mo na yung bigat na yan. Maybe that secret offense is with your parents, with your husband, with your wife, with your children, maybe in your church leaders, maybe in your relatives, but I don't know. But you've been carrying that long enough. Ang habang panahon mo nang bit-bit yan, ang habang panahon mo nang nahihirapan, why you drop the offense today? Surrender the hidden things in your life. Let the Spirit of the Lord give you rest today. Let the Spirit of God give you rest today. Let the Spirit of God renew your hearts. Let the Spirit of God move in the midst of us and remove all this heaviness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Why don't you forgive those people who hurt you? Forgive them. Forgive them. Let's all come to the presence of the Lord.